Hello mga manay! Welcome sa ating kusina at ngayong araw samahan niyo ako dahil gagawa naman tayo or magtuturo ako ng empanada para sa mga mommy na naghahanap ng extra income at madaling sundan na pwedeng-pwede mong pagkakitaan, eto na yon. So eto, simple lang yung mga sangkap nito, kaya naman tara na at atin ang umpisahan. Bali, unahin natin, naglalagay tayo ng 3 cups of all-purpose flour. Pwede rin po yung third class na nabibili sa palengke. Then maglalagay tayo ng half teaspoon ng asin at maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng white sugar. Hahaluin lang po natin to ng maigi at hindi tayo maglalagay dito ng baking powder. Then dito meron tayo 150 grams na margarine. Ayan. Tapos yan po ay kinat ko ng maliliit. Then dudurugin natin yan gamit ang ating kamay or kung meron kayong pangdikdik, pwedeng-pwede naman. So dito habang dinudurog ko siya ay hinahalo ko na dun sa ating harina. Kailangan ma-blend ng maayos. Ganyan, kailangan pinuhin nyo ng maigi hanggang sa maging ganito. Pulbos na siya na parang kala mo ay pulburon. Then once na okay na, kukunin na natin ang malamig na tubig. Meron tayong 1 cup ng tubig o 200 ml. Maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng French vanilla. Gamit ko ay Flavorade ng Bakersfield. So wag nyo munang ibubuhos lahat yung 200 ml na tubig ha. Yung kalahati muna. Then dito kung mapapansin nyo, wala nang natira kong tubig, nilagay ko na rin po dito. Bali na ibuhos na natin yung 200 ml na cold water. Then ililipat na natin to sa ating table para mas mamasa natin ng maayos. So kung mapapansin nyo, para pa siyang, alam mo yun, yung parang dry, no? Pero wag na po kayo mag-a-add ng tubig dyan, tuloy-tuloy lang ang pagmasa hanggang sa parang yan po ay magiging clay. So yung 200 ml na tubig ay saktong-sakto lamang po yun para dito sa ating recipe ng ating dough ng empanada. Pagkatapos natin mamasa ng maigi, hindi naman kailangan pakinisin. Ito ay okay na. Ilalagay na natin dun sa ating lagayan kanina ng ating harina para hindi na tayo magparami pa ng mga hugasin. Then, i-cover natin ng malinis na plastic or towel at iset aside. So, dito, i-ready naman natin yung ating chicken na lulutuin. Bali, maghahalo ko rito ng ham dahil ito ay ham and chicken empanada. So, yan. Ikakat lang natin to ng maliliit. Depende po yan sa laki na gusto ninyo. Ang gamit ko ritong ham ay sweet ham. Then, ganyan lamang po yung pagkat ko. So, kalahati lang po ito ng 250 grams. So, mga nasa 125 grams lang tong ham ko. At gagamit tayo rito ng 200 grams ng chicken breast. So, pwede nyo tanggalin yung pinakabalat or yung skin ng chicken kung ayaw nyo na may parts. So, tanggalin nyo po yan. Then, pwede nyo rin tong gilingin kung gusto nyo mas pino para mas marami kayong palaman sa inyong empanada. Gilingin ninyo. Or pwede rin naman ikat ng ganito kalalaki gaya ng ginagawa ko. So dito sa recipe natin, kung hindi naman kayo kumakain ng chicken, pwede rin naman ang pork, pwede rin naman ang beef. So pagkatapos ko yan makat, dito naman tayo sa sibuyas. So gagamit ako ng medium size ng white onion, pwede rin naman ng red onion. So nasa inyo kung anong gusto nyong sibuyas ang inyong gamitin. So katamtamang laki lang, then ikakat lang natin to ng maliliit para sa ating pagluluto. So, eto napakadali lang tong recipe na tinuturo ko sa inyo mga manay kasi isa to sa mga binibenta ko noon tas nilalako ko talaga kasi isa to sa masarap na pang merienda. Kahit wala naman chicken ay pwede lang kahit ham and cheese or pwede rin naman ang mga hot dogs, pwede rin naman po ang spam or kung anong gusto nyong ipalaman. Sinundan ko na rin ang bawang na 5 cloves. So, nagdiktik at pinino ko na lamang po ng ganun kaliliit. Then, once na okay na, titimplahan na natin yung ating chicken. Naglagay ako ng basil. Ito ay optional. So, mga half teaspoon. Then, maglalagay din ako ng pamintang pino. 1 teaspoon. Ayan. At maglalagay tayo ng 1 1/2 tablespoon ng liquid seasoning, then 1 tablespoon ng sesame oil. Yung sesame oil ay optional lang din. Kung wala kayo niyan, huwag nyo nang lagyan. Pwede nyo namang lagyan ng sweet paprika, 1 teaspoon. Then, hahaluin lamang po natin to. Mas mainam na ibabad muna natin kahit mga at least mga 20 minutes bago natin lutuin para talagang mas masarap yung meat ng ating chicken. So, pagkalipas ng ilang minuto, pwede na tayo magsalang ng ating pan. Naglagay ako rito ng 2 tablespoon ng margarine. At habang tinutunaw ko yan, igigisa na rin natin yung bawang. So, habang ginigisa natin yung bawang, wag na natin hintayin yan masunog. Ilalagay na natin yung sibuyas na ating hiniwa kanina.
So dito sa pagluluto nito ay hindi naman ganun katagal dahil ang chicken ay mabilis naman pong mapalambot or maluto. So hinalo-halo ko lamang hanggang sa mag-translucent o lumabas na yung aroma ng sibuyas at bawang. Ilalagay na natin yung ating nababad na manok. So dito mas mapaparami natin lalo na kapag giniling yung chicken. Kung pambenta, mas okay para sa akin na gilingin nyo na lang. Pero kung wala kayong gilingan, ganito na lang yung gawin niyo sa ginawa ko. I-cut nyo na lang ng maliliit na kung ano yung naayon sa inyo. So dito, sinasangkot siya lang natin ng maigi para po mas maganda kapag ginigisa talaga yung karne bago natin yan lutuin ng matagal. So habang hinahalo ko to, ang gagawin natin ay tatakpan natin to at hayaan natin ng mga 10 minuto. Then after 10 minutes, makikita nyo yan po ay kusang magtutubig dahil sa ating manok. So hayaan lang po natin yan. Ang kailangan natin is madrain yan mamaya hanggang sa maluto yung ating karne. So habang hinahalo ko to, susundan na natin, ilalagay na natin yung sweet ham na ating in-slice kanina. Pwede rin naman ng bacon kung gusto nyo, pwede rin ng hot dogs. Kung ano yung gusto ninyo, yun ang masusunod. So hinalo-halo ko lamang to dahil paluto na rin tong ating chicken. Tatakpan ulit natin to at hayaan natin ng ilang minuto hanggang sa madrain yung kanyang pinaka tubig na nakikita ninyo. Then after ng ilang minuto, eto na, luto na yung ating chicken. So hinalo-halo ko lamang. Hindi na ako naglagay ng asin kasi maglalagay tayo dito ng cheese sa ating empanada para balance at hindi po sobrang alat at hindi rin naman nakakaumay yung palaman ng ating empanada. Set aside na natin, ilalagay na natin sa isang malinis na lagayan kung saan kailangan natin tong palamigin bago natin ipalaman sa ating dough. At habang ito ay ating pinapalamig, gagawin naman natin ay yung pag-i-slice ng ating cheese. So sa ating cheese, any brand naman po ay pwede nyong gamitin pero mas mainam po yung mga nagme-melt na cheese para talagang masarap sa empanada. Pero kung pambenta at kung gusto nyong pasok sa budget, kung ano po yung tingin niyo mas makakamura kayo at mas mapaparami yung inyong magagawa ay dun po kayo. Then, ito naman yung ating empanada dough. Makalipas ang ilang minuto ng ating pagpapahinga, so kung mapapansin nyo, mas lalambot yung ating dough kapag napapahinga natin. So, 40 grams ang timbang ng bawat isa. So, makakapag-cut kayo rito ng 20 pieces ng inyong empanada dough. So, ipa-flatten lang natin gaya ng ginagawa ko. Gumamit kayo ng rolling pin. Gaya nito, mura lang to mga manay. Nabibili sa mga supermarket. Meron din sa mga baking store. At meron din sa online. Then, meron tayo ritong pang empanada molder. So, ito mura lang. Nasa 35 pesos lang yata to. So, naglagay na ako dito ng palaman. Then, yung ating cheese. Tapos, ganyan lang. Pagdidikitin lang natin. So, hindi ko siya mailak ng todo dahil itong aking molder ng empanada ay nasira dahil bumaksak yan. Kaya yung pinaka-lock niya sa gilid, hindi na mailak. So, gumamit na lang ako ng tinidor para mas kumapit ng maigi. Malak natin yung mga dulo. So, ulitin ulit natin mula dun sa umpisang paggawa natin. Ipaplat natin ng maigi, mas manipis na manipis. Basta wag lang yung mabubutas. Then, maglalagay tayo ng palaman natin. Yung sakto lang po para naman hindi lalabas yung ating palaman. Maglalagay tayo ng keso. Then, iipitin lang natin ito. Or kung wala naman kayo nito, kahit naman bilugin nyo na lamang po, tas gamit ang tinidor, gaya ng ginagawa ko, ganito, ilak nyo lamang po ng paganyan. So, ganyan lang. Tapos, yung dulo rin. Or, pwede rin kayo magpahid dyan ng egg wash sa gilid. Tapos, saka nyo pitpitin ng tinidor gaya ng ginagawa ko para mas dikit na dikit. So, ganyan lang kadali. So, dito sa recipe na to mga manay, maganda tong dagdag idea na pambenta, pambaon ng ating mga chikiting. Ilagay nyo lang sa freezer ninyo, ilagay sa isang ziplock na container. Tapos, tumatagal po ito kahit mga 1 buwan o 2 weeks. Then, ipapry nyo na lang or ibibake nyo na lang pag gusto nyo na ang kainin. So, ganyan lang kadali. Ayan. Hindi siya kasi dumidikit kasi yung isang tangkay niya. Pakita ko sa inyo mamaya. Hindi na kasi dumidikit. Nasira na. Kaya hindi ko siya malak ng todo. Yung mga sobra-sobra na yan, ikakat niyan para magandang tignan. Gaya na tong ginagawa ko. Ayan o. Tapos, gamitan natin ang tinidor para sure na hindi lalabas yung ating palaman. Again, kung wala kayong ganitong molder, sira kasi, pwede naman kahit mano-mano na lang, ilak nyo po. So, ayan mga manay, bali dito sa isang tray, nakagawa na ako ng 10 piraso at magbabati tayo dito ng 1 pirasong itlog para ipangpahid natin sa ibabaw. Pero bago yan, tutusukan muna natin ang tinidor
yung ibabaw para hindi pumutok. Again nga pala, ito po ay aking i-bake. So, mas maganda kasi para sa akin kapag binibake kasi mas malutong siya. Tapos, mas less sa oil. So, yun lang. Mas para sa akin, mas healthy siya. Kahit naman sabihin natin na naglagay tayo ng mga konting mga dyan, pampalasa, pero hindi tayo gumamit ng mantika. Pero, pwedeng nyo tong iprito mga manay ha. So, pagkatapos kong pahiran ng ating egg wash, ibibake natin to ng 25 minutes sa init na 180 Celsius. So, kailangan mag-golden brown gaya nito. Yung sakto lang mga manay. So, ito hindi naman siya totaling golden brown. Sakto lang na makikita mo naman na nagla-light brown na, pati sa likod niya. Pakita ko sa inyo yung likod niyan. Ayan o. So, saktong-sakto lang yung pagkakaluto. Yung mga ganito, pwede nyong pambaon. Again, pwede nyo itong i-stock. Ilagay lang sa isang Ziploc container. Tapos, i-bake nyo lang kapag kakainin na. Or, iprito nyo lang kapag gusto nyong kumain. Pag nag-crave kayo. So, isang magandang dagdag idea. Lalo sa mga mommy ko na nag-iisip na, alam mo yon yung ipapakain natin sa pamilya natin ay sure na mas malinis, mas siksik sa laman, at nakaka-proud kapag ikaw yung naghahain sa iyong mga chikiting. At ayan na nga po, sa mga magtatanong, 20 pieces yung aking nagawa para dito sa ating recipe. At muli, ako nga po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod para sa ating panibagong recipe na pwede mong pagkakitaan at syempre pwede mong matutunan. Paalam!